mula po sa salita ng Diyos at ito po ang continuation ng ating pong series po about the spiritual privileges of God's people o ang mga pribilehiyong espiritual na taglay ng mga tao ng Diyos. So this God's people refers to the church. So itong God's people ho is no other than the church. Tayo, bilang bahagi po ng katawan ng Panginoon. Each one of us, is considered as the people of God or kabilang po sa tao ng Panginoon. Kaya buksan po natin muli ang ating pong mga Biblia sa unang Pedro, Kabanata 2, 1 Peter chapter 2, verses 4 to 10. So ito po yung ating passage and muli ko pong babasahin at pagkatapos tayo po ay mananalangin sa Panginoon. 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. So tayo po ay magsitayo mga kapatid para po sa pagbasa. As you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobeyed the word, as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. You once were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tunay po, Ama, sa umagang ito, amin pong tinamo ang inyo pong awa at kami po'y napabilang sa inyo pong tahanang espiritual. Salamat po, Diyos, sa pagpapalang ito at sa pribilehiyong kaakibat po nito, Panginoon, na ito po ang aming pagyamanin sa amin pong pakikinig at sa amin pong paglalapat nito sa aming buhay. Tunay po na Ikaw lamang ang dahilan ng lahat kung kaya't kami narito, Panginoon, at patuloy na nagnanais na paglingkuran ka, patuloy na nagnanais na magpagamit para po sa iyo, Panginoon. At hindi lamang para sa kung ano po ang sasabihin ng tao sa amin o sa kung ano po ang magiging reaksyon nila sa amin, Panginoon. But this is for your glory only, Panginoon. Kaya salamat pong muli at ang inyo pong lingkod na gagamiting tagapagsalita ay patuloy niyo pong itago lamang sa likod ng inyo pong kapahayagan. At ikaw lamang ang maitaas sa lahat ng ito. At sa inyo pong mga tagapakinig, patuloy kaming makinig. Hindi lamang na narinig lamang po namin ito, kundi ang kahandaan po namin ipamuhay namin ang lahat ng aming mariginig mula sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan sa lahat ng ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. So tayo pong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. So, brothers and sisters, tayo ba'y privileged sa buhay natin bilang Kristiyano? So, are we privileged sa ating position bilang tayo po ay isang Kristiyano? Amen? So, tunay po, sa biyaya po ng ating Panginoon. And as we recall, last Sunday, yung ating pong pinaka-introduction ng ating pong message is that we are God's people. So tayo po ay mga tao po ng Panginoon. And the primary audience dito po sa aklat na ating pong pinag-aaralan were the persecuted believers. So, kailangan po nating isipin, na ang pagiging Kristiyano po is not designed to be na maging maganda ang buhay natin, na maging marihusa ang buhay, masagana ang buhay. So, hindi po yun ang design ng Panginoon. These were once, sila po ay mga taong masasabi nating wala rin pong magandang narating or considerably na magandang nakamit sa buhay, katulad po sa financial. So, hindi po natin nakita na lahat ng Kristiyano ay mayaman. Hindi po natin nakita dito na lahat na nakakilala sa Diyos during the time of the apostles ay
maimpluwensya. Sila po yung mga taong pantas. Sila po yung mga taong kilala. So, hindi. So, remember in the book of 1 Corinthians, God chose the base things of this world to shame the wise. Di ba? So, hindi po ang tinitingnan ng Diyos is yung abilidad natin o yung galing natin o yung itsura natin. But, pinipili ng Diyos ang mga hamak, ang mga taong sa paningin ng lipunan ay mangmang, ang mga taong hindi kilala, ang mga taong may tuturing na hindi nakapag-aral, upang hamakin ang mga pantas, upang hamakin ang mga marurunong, upang pasubalian ang kanilang paninindigan sa kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. So yun po ang makikita natin dito sa ating message na kung saan hindi po ito nakabatay sa ating tindig o sa ating posisyon bilang isang tao. So kung tayo man ay nakapag-aral o kung tayo po ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi yan ang tinignan ng Diyos. But by His grace, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, tayo po ay naligtas, tinubos sa ating pong mga kasalanan. So, sa biyaya po ng Panginoon, ginagamit niya ang lahat na meron po tayo upang maging instrumento naman niya sa mga tao pa na nais din niyang maligtas, sa mga taong nais pa niyang makakilala sa Kanya. Kaya, we are privileged as the people of God to be one of the spiritual or living stones. Kung atin pong matatandaan, dito po sa ating talata, sa verse 4, as you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house. So mamaya makikita po natin bakit ito po ang figure na ginamit po ni Apostle Peter. Bahay. O tahanan. So ito po mamaya ang ating makikita. So our objective, mga kapatid, dito po sa ating message is to treasure our present reality in Christ and take this as an opportunity to keep the faith and live as the people of God. Pagyamanin natin ang pangkasalukuyang realidad natin bilang Kristiyano at tayo po ay gamitin nating oportunidad ang kasalukuyang ito upang tayo ay mabuhay bilang mga tao ng Diyos, to be distinct, to be separate as the people of God, not the people of this world. Yan po ang ating objective. Okay? And as our first point is we have the privilege of union with Christ. Because before, bago po tayo nakakilala sa Diyos, in Ephesians 2, it says that we were far off. Tayo po ay malayo sa Diyos. We are strangers. Tayo po ay mga estranghero, hindi kumakabilang sa pamilya ng Diyos. We are outside of the household of God. We are outside of the family of God. So ito po yung sitwasyon po natin dati. Ngayon, by the grace of God, tayo ay kabilang sa tahanan ng Panginoon, which is a spiritual house. And now we belong also to the household of God, which is also called as the household of faith. Kung mababasa po natin sa Galatians. So ito po yung ating makikita. We have the privilege of union with Christ. Kaya yung pribilehiyo nating makalapit sa Panginoon ay tinuturing ba nating pagpapala? Ang pagkakataon nating makalapit sa Panginoon ay itinuturing ba nating biyaya, mga kapatid? O sakalang natin ginagawa ang paglapit sa Panginoong Hesus kapag naalala natin? Kapag naalala natin, ay linggo na pala, oras na ng aking pag-attend sa church. After ng worship service, balik na ulit tayo sa dati nating gawi, sa dati nating ginagawa. So mga kapatid, ito pong ating makikita. So we are privileged to have this kind of union. We are privileged to have Christ sa buhay po natin, not simply na tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, but we have a personal and intimate communion with Him. Meron tayong malapit na relasyon at progressively,
pwede nating ma-attain, pwede nating maabot ang mas malalim pang relasyon natin sa Kanya. Kaya, kung anong tagal natin sa ating pagkakilala sa Diyos, it's supposed to be na ganun na rin kalapit ang ating komunyon sa Kanya. Ganun na rin kalapit yung ating relasyon sa Kanya. Okay? So, having been blessed with all spiritual blessings in Christ, we should understand how it became a reality. Kailangan nating maintindihan paano ito naging realidad. Kung paano tayo pinagpala ng Panginoon ng lahat ng mga espiritual na pagpapala. By virtue of His sovereign power and immense goodness, He provided us the way of salvation from being damned, from being condemned because of our sin. Dahil sa Kanyang kapangyarihan na walang higit, walang pwedeng mas mataas pa, at sa Kanyang kabutihang walang kapantay, incomparable, ipinagkaloob niya sa atin ang daan sa kaligtasan mula sa kahatulan ng kasalanan. So sa pamamagitan po nito, mas makikita natin kung paano nagsimula ang pribilehiyong ito. Kung paano nagsimula ang realidad na ito sa atin. Ngayon, we are not looking just doon sa hinaharap, the eternal life. But now, na tayo nabubuhay pa ngayon sa mundo, bilang mga tinawag ng Diyos, bilang mga iniligtas ng Panginoon, paano natin sa tingnan? Paano natin tingnan ang kasalukuyan bilang tayo Kristiyano? So, we have the privilege of union with Christ. First, by virtue of His sovereign power and immense goodness. Kung paano natin tingnan ang Diyos sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang kabutihan. Kung paano niya tayo hinango mula sa pagiging lugmok sa kasalanan. Kung paano din sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, hinango niya tayo sa gapos ng kasalanan. Katulad po ng pinto sa arko ni Noah, sino po ang nagsara at nagbukas ng arko? Hindi po si Noah, o ang asawa niya, o ang mga anak niya, o ang mga asawa ng kanilang mga anak, o ang mga hayop na pair by pair na pumasok sa arko ang nagsara at nagbukas. It is God, ang Diyos, ang nagsara. At walang pwedeng magbukas maliban ng Diyos. Walang pwedeng magsara maliban sa Diyos. Ganun din po ang kaligtasan. Bukas ang pintuan ngayon para sa kaligtasan. At walang ibang pwedeng humarang, walang ibang pwedeng pumigil sa kung sinong mananampalataya sa Panginoon, wala ring pwedeng pumigil din sa paghatol ng Diyos sa Kanyang itinakdang panahon. Kaya isang pribilehiyong maituturing na habang bukas pa ang pintuan para sa kaligtasan ng tao, makiisa tayo. Yan po makikita natin. So no one can close it and open that door maliban sa Panginoon. Kaya as you come to Him, verse 4, as you come to Him, yamang kayo lumapit na sa Kanya. So this is the beginning of the outset. Have you followed the gospel? Sinunod na ba natin ang mabuting balita? And as you followed that gospel, right now, are you experiencing the privilege of having a personal fellowship with Christ? That is the outset. Kung hindi mo nararanasan yan, kailangan natin ang mabuting balita. Tanggapin natin ang mabuting balita. Repent and believe in the gospel. Next is the outcome. Yamang tayo mga Kristiyano, kagaya ng ginawa ng mga tao sa Panginoong Jesus. In verse 4, a living stone rejected by men, we are the ones, sabi nga, most likely to be rejected sa panahong ito. Kaya normal po na may tumanggi, normal po na mayroong kumutya sa mga taong nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya sa atin, sino ang pipiliin natin? Ang magiging reaksyon ng tao o ang kalooban ng Diyos sa paghahatid natin ng mabuting balita? Ginagawa ba natin ang pangangaral para lang ma-please ang tao o bilang ito ang mandato sa atin
na ibinigay ng Panginoon. And we have privilege, or sorry, we are privileged as well na may buka natin ang ating bibig para sa mabuting balita. So, it is a stark reminder that to be a believer is to be His representative in every way. Tayo maging kinatawan ng Panginoon. Tayo ay maging instrumento ng Diyos sa kahit saang aspeto para sa mga taong wala pa sa Kanya. Ito'y pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin. That's why identified to be His followers. Kagaya ng ginawa sa Panginoon, gayon din ang mga taong inuusig nung panahon ni Apostol Pedro at maging sa mga Kristiyano sa panahong ito, maaaring tayo din ay i-reject ng mga taong ating sinisiran o ng mga taong gusto nating makakilala sa Diyos. And not only that, you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house. Tayo patuloy na itinatayo bilang isang bahay na espiritual, being built up. Kaya mga kapatid, it doesn't mean na tapos na ho ang bahay na ito, kundi ito'y patuloy pa rin itinatayo ng Diyos. Kaya meron pa rin mga taong mapapabilang sa tinatawag nating spiritual house. That's why throughout this passage, makikita po natin and we can observe Jewish background na meron po si Apostle Peter. We know that Apostle Peter was the apostle called for the Jews. Di ba ba? The primary audience ng kanya pong mga in-evangelize in the book of Acts. Kumpara po kay Apostle Paul na siya ay nag-travel po sa iba't ibang Gentile nations para iproklama din po ang gospel. So dito po natin makikita yung Jewish background po ni Apostle Peter because he used the word spiritual house because the spiritual aspect of the Old Covenant, sabi dito, was practiced by his forefathers. Kasi ang Old Covenant, mga kapatid, kung titinan po natin, so ano po yung nagre-represent ng presence ng Panginoon in the Old Covenant? The temple. Di po ba? The temple that was built. So, na-complete po siya noong panahon ni Haring Solomon, but before that, meron tinatawag tayong tabernacle. And inside the tabernacle, nandun po yung tinatawag nating Holy of Holies, wherein the Ark of the Covenant, sabi nga, ay nandoon. At nandoon ang presensya ng Diyos. And no one can enter into that the most holy place because nandun ang presensya ng Panginoon. Mamamatay agad kapag pumasok ko ng hindi karapat-dapat o hindi malinis sa kabanal-banalang lugar na iyon. So yun po yung representation ng presensya ng Panginoon in the Old Covenant. Kaya meron tayong tinatawag na material house, that is the tabernacle or the temple. But now, in the New Covenant, that house is no longer material, but is spiritual. Why? Because 1 Corinthians 6:19, ano po ang sabi doon? Sino ang templo ng Santong Espiritu? You. Tayo. You are the temple of the Holy Spirit. That's why the temple today is no other than the church. Di po ba? Kaya dito natin makikita yung kaibahan in the Old Covenant and in the New Covenant. Okay? So mostly in the Old Covenant, lahat ng ito ay types o anino ng ating Panginoon. Ngayon, sa New Covenant, doon sa spiritual house, so ito po yung tinatawag po nating church, na alam po natin that this church is not a building, but the assembly. Mga tao. Okay? So the house is no other than spiritual, which is the church, the one that supersedes any material building. Hindi po ito relihiyon na ang kanilang itinataas ay yung gusali. Ano? Na ang kanilang itinataas is yung structural integrity ng gusali. Dahil magaling yung mga engineers na
na tinawag doon, mga bihasa, na hindi daw basta masisira kahit ano pang signal ng bagyo, kahit signal number 10, kundi kay intensity 11 na lindol. Di po ba? So kasi yun yung pride ng tao eh. The building. Kung gaano nakatanda, kung gaano kamahal ang pinanggastos doon sa gusali. That is religion. Itong simbahan namin, this is 400 years old. Ang ginamit na pandikit lang dito ay puti ng itlog. Diba? Ewan ko lang, dami siguro nagkabuni noon. Kasi ilang puti ng itlog ang ginamit para lang may patong doon sa mga bato at tumagal ng daan-daang taon. Ganito ng edad, ang dami ng lindol na dumaan, tinatayo pa rin, nakatayo pa rin siya. Okay? So meron namang iba, yung mga patulis, ang itsura. So hindi po, mga kapatid, makikita ho natin that the church is spiritual. The spiritual house. In Hebrews chapter 3 verse 6, Christ was faithful as a son over His house, whose house we are. The house is we are. Tayo. Hindi po ito gusali. Hindi po ito made of hollow blocks or cement or steel. Ano nga yung simbahan dun sa Maynila na made of steel? San Sebastian. Diba? The only steel church sa buong Asia. So pinagmamalaki nila yon kasi purong bakal daw yon. So walang semento, walang anything, basta lahat yun ay puro bakal. Okay? Next is the objective. So dito po tayo medyo magtatagal mga kapatid sa bahaging ito. So you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So first, we have the objective of, number 1, to be a holy priesthood. So binanggit po ang salitang priesthood. And not simply priesthood, but holy. Because it is God who elected, who set apart the priests na binanggit po dito. Okay? So given the fact that the church is God's spiritual house and Christians are the living stones of that house, Apostle Peter continues to delineate the divine purpose of building it and the binding within. Kaya ang sabi dyan is building up as a spiritual house, and the binding within is our union with the cornerstone, that is Christ, ang Panginoon, as the chief cornerstone. Bilang batong panulukan, punong batong panulukan sa Tagalog. So pag sinabi po natin cornerstone is lahat ng dimension depende sa cornerstone. Nakatugma. Yung dimension po ng istruktura. Yun po yung ibig sabihin ng cornerstone. Hindi lang siya basta nakatayo lamang na nagsisignify ng pagiging matibay ng istruktura. Kundi nakasalalay sa kanya lahat. Tibay, tatag, tagal, di ba? Ng istruktura. So ito po yung cornerstone na tinatawag. So first, again, is to be a holy priesthood. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pedro sa salitang priesthood? Kasi baka may makapagbasa ho dito, siguro maraming nangyari na po ito, na let's say siya ho ay RCC. Na kapag nabasa niya itong priest na ito, ang tinutukoy dyan yung mga pari sa Katoliko, RCC. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ni Apostol Pedro. And they suppose na ito daw ay mga pari because si Pedro ang unang papa. Di ba? Sa kanila.
Kaya hindi po ito reference ho doon sa mga priests or Roman Catholic priests, mga kapatid, para sa kalaman po natin. At hindi rin po ito regarding sa mga priests of the Old Covenant. Meron pa rin kaibahan yung priest na sinasabi po dito ni Apostol Pedro sa mga pari o saserdote ng Lumang Tipan. Okay? So yun po yung ating makikita. Wherein, itong mga priest ng Old Covenant, they are anointed only for performing sacred ceremonies. So, pakatandaan po natin sa Old Testament, so pagka yung anointing na ginagawa, for a specific duty, for a specific purpose. Kung siya'y inanoint bilang saserdote, ang trabaho lang niya ay kung ano yung trabaho ng saserdote. Kung siya'y inanoint bilang propeta, ang trabaho lang niya kung ano yung trabaho ng propeta. Kung ano yung trabaho ng hari, kung siya'y inanoint bilang hari, yung trabaho lang ng pagiging hari. And seryoso po ang Diyos nung panahon ng Old Testament kapag nag-bypass ho sila doon sa trabaho na hindi para sa kanila. Pakatandaan po natin, naalala po ba natin si Uzziah, King Uzziah? 2 Chronicles chapter 26. Ano pong ginawa niya? Siya'y hari and he was anointed only to be king para maging hari. Pero anong ginawa niya? Nagsunog siya ng incense na pwede lang gumawa ay pari o saserdote. So ano nangyari kay Uzziah? Nagkaketong siya hanggang sa siya'y namatay. So ganun po kaseryoso ang designation ng pagiging pari in the Old Covenant. And that same God, ganun din siya kaseryoso para sa atin. Kung tayong mga pari, sabi dito, to be a holy priesthood, our duty is to do kung ano lang yung intended na dapat lang natin gawin. At hindi natin i-bypass kung ano yung hindi para sa atin based sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Okay? Another example is Asa in 2 Samuel. So, kilala ho ba natin si Asa? Si Asa po yung sumalo ng ark. Okay? Pero namatay ho siya sapagkat hindi yun po ang nais ng Panginoon. Dahil yun po ay para lamang sa mga pari, saserdote. Samantalang si Asa po ay hindi nabibilang sa mga saserdote. Okay? To be a holy priesthood must be understood in the view of God. So, kailangan po nating maintindihan yung idea ng holy priesthood kung paano po ito ipinapahayag po sa atin ng salita ng Panginoon. Hindi kung papaano ang ginagawa ng mga pari sa relihiyon o kung papaano po ang ginagawa ng mga pari o saserdote ng Lumang Tipan. So, ang gagamitin po natin is kung papaano po tinitingnan ito ng Diyos at kung ano po ang ginawa ng Panginoon. Okay? Kung bakit ba nagkaroon ng priesthood? Bakit ba nagkaroon ng pagkasaserdote? Remember, in the Old Testament, pumili siya mula sa isang lipi. At ang lipi na ito, hindi lamang basta lipi. Na tila bagay parang special na lipi. Meron pang background na dapat nating makita para makita din ho natin kung ano ba yung principle patungkol sa pagkakaroon ng priesthood. Na ang priesthood na ito is no other than tayo, mga kapatid. Okay? So, there are 6 basic characteristics of the Old Testament priesthood that have great relevance in the New Testament believers' spiritual privileges as priests. So, kasi pag halimbawa, ang tingin natin sa pari is Catholic priest. Hindi naman tayo nagsusuot nung katulad nung sinusuot nung di ba? Nung cardinal. Wala naman tayo ditong practice na ganun. Mga kapatid, magsuot kayo ng ganyan. Mga bishop, cardinal. Okay? Tapos yung mga suot natin is purely white. So, ganun ba yon? Hindi po. So, ito po yung makikita natin dito sa ating word na pag-aaralan about priesthood o yung priests, pagiging saserdote. So, bakit nga ba tayo tinawag
na saserdote o priest in the New Covenant or of the New Covenant. So first, this is the first characteristic of priesthood from the Old Covenant na related din po sa atin. First, priesthood is God's elect privilege. So tatlo lang po muna ang pag-aaralan po natin ngayong umaga, but actually ito po ay 6. First, priesthood is God's elect privilege. So sino po ang pumili o sino po ang tumawag sa mga priests upang sila'y maging priest? It's no other than God Himself. Okay? In the Old Testament first, makikita po natin Exodus 28:1. So kung gusto ho nating makilala pa or malaliman pa nating malaman ang tungkol po sa priests or priesthood, maaari po nating basahin ng Exodus 28 to 29. So ito po yung commands ng Diyos about priests, yung mga tungkulin, yung mga principles about sa pagiging saserdote, makikita po natin dito sa Exodus 28 to 29. Okay? So Exodus 28:1, then bring near to yourself Aaron your brother and his sons with him from among the sons of Israel to minister as a priest to me. Aaron, Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar, Aaron's sons. So si Aaron, sino po si Aaron? Kapatid po nino? Yun, kapatid po ni Moises. So para tayong Bible quiz ngayon, ano? Di ba? So si Aaron po ay kapatid ni Moises. At anak ni Aaron, sino po? Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. So lahat sila ay galing sa ang lipi? Levi. Kaya Levitical, di ba? Levitical priests. And the system is also called as Levitical. Kasi ito po ay binigay para lamang sa kanila. Ano po? Within the race or the tribe of Levi. Okay? Pero yung pong tribe of Levi, hindi po ibig sabihin na ito po ay may special na katangian. Kaya sila ang tinawag na mga saserdote. Ano kayang meron sa tribo ni Levi para sila ang gawing pari o parang gawing saserdote ng Diyos? Di ba? So mamaya makikita ho natin bakit nga ba. But in the New Testament, ano po sabi ng Panginoon? You did not choose me, but I chose you. John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo and appointed you that you would go and bear fruit and that your fruit would remain. So that is the principle. It is God who selected the priests of the old at tayo po in the new. Okay? So hindi po tayo self-appointed. Hindi po tayo ang tumawag sa ating sarili, ay pari ako. Ano? O saserdote ako. Ang mas malala kung ikaw ay son of God. You claim, sabi nga, kiniklaim mo ang sarili mong ikaw ay ang Kristo. So first is that priesthood is God's elect privilege. Sino po ang tumawag upang maging saserdote? Ang isang saserdote. Kaya hindi po ito membership, hindi po ito personal decision o personal initiative. Ito po ay tawag ng Diyos. Okay? This is divine initiative. Next, priesthood comes after God's cleansing from sin. Hindi ho magaganap o mangyayari ang pagkasaserdote kung hindi siya sumailalim sa paglilinis. Yan po ang makikita natin in both covenants, old and new, mga kapatid. Ano po? In the old, in Leviticus chapter 8, verse 6, then Moses and Aaron and his sons come near and washed them with water.
So, ang ginawa po nila on that time is ceremonial. Ceremonial washing. Ano po? Pero tayo po ay nilinis ng ano po? Anong nalinis sa atin? Yes, the blood of Christ. Di po ba? Nilinis tayo ng dugo ng ating Panginoon. Okay? So, in the Old Testament, there's the washing, the sin offering, the burnt offering, and the consecration and wave offerings. So, lahat ng yan ay ginawa na nagsisignify po ng paglilinis. Ano ho? Upang sila ay formal na maging saserdote. And they all came from the tribe of Levi. So, ito po yung sagot kanina dun sa tanong na bakit nga ba lipi ni Levi ang tinawag bilang mga saserdote. Okay. So, ano bang meron sa tribo ni Levi? Kung maalala po natin, kung nabasa po natin yung huling habilin po or yung pong prophetic na huling sinabi po ni Jacob in Genesis 49, Levi was one of the cursed tribes. So, isa ho ito sa mga lipi na sinumpa. So, sige nga, tingnan po natin. So, kasi dito po natin makikita kung paano po tumawag ang Diyos at kung bakit kailangang sumailalim sa paglilinis. Okay? 49 verse 5. Simeon and Levi are brothers. Weapons of violence are their swords. Let my soul come not into their counsel, O my glory, be not joined to their company. For in their anger they killed men, and in their willfulness they hamstrung oxen. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. So sinumpa ang lipi ni Levi. Kaya kung mapapansin nyo po, ang Levi po ang lipi na walang sariling lupa. Kung tingnan nyo po yung mapa ng Israel during the time of the 12 tribes, wala pong lupa ang Levi. Bay, nasan dito si Levi? Wala. Nasa templo sila. Kasi yun po yung prophecy through Jacob. So sila po ay, sabi nga sila po ay divided. Okay? But, sabi dito in the New Testament, sa isang pinapaging saserdote ng Diyos, sa katauhan po ni Apostol Pedro, ano po ang sagot sa kanya ng Panginoon nung sinabi niyang, Panginoon, huwag niyo na po akong hugasan. Huwag niyo na po akong linisin. Kasi nakita niya naghugas ng paa ang Panginoon. John chapter 13. Ano pong sabi ng Panginoon? If I do not wash you, you have no part with me. Di ba? Kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Because that kind of washing of the feet, doon po pinatutunayan ng Panginoon ang kanyang relationship sa kanyang mga alagad. Bilang kanyang mga alagad. Okay? Kaya kung hindi mo magpapahugas, hindi talaga sa Panginoon. Kasi kailangan, upang siya'y maging isang alagad ng Panginoon, sumailalim saan? Sa paglilinis. But this is actually a simbolo ng paglilinis na ginawa ng Panginoon para sa atin. Remember in Titus chapter 2, so as a cross-reference po natin, in Titus chapter 2 verse 14, dito po natin makikita na ang bawat mananampalataya ay sumailalim sa paglilinis. Okay, from verse 11, basahin ko po. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live
self-controlled, uprightly, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. So Christ, sabi dito, siya po ang nasa likod ng purification ng mga tao para sa Kanya. Purify for Himself a people for His own possession. Kaya tayo ba ay hinugasan na ng dugo ng Panginoon? Are you washed? Kagaya ng ating awit, are you washed in the blood of the Lamb? Kaya kung tunay nating tinanggap ang paglilinis ng Panginoon, then we are zealous to do good works and we are zealous to serve Him hanggang sa dulo ng ating buhay, kahit anuman ang mangyari. Mga kapatid. Kaya priesthood comes after God's cleansing. Tinanggap natin ang paglilinis ng dugo ng Panginoon. Kagaya din ng paglilinis na ginawa sa mga saserdote noong panahon po ni Moses. And number 3, so the third characteristic is that priesthood includes clothing for righteousness and service. Kaya yung pong relihiyon, mapapansin po natin, they have in common when it comes to their clothing. Especially sa kulay. Anong kulay? Yan. Hindi po ibig sabihin nakaputi ako ngayon, ganun din. Ano ho? O nakaputi ho yung mga nandito, ganun din. It's because of their religious background. But we know that the color white symbolizes purity o ang pagiging malinis o dalisay. And most likely, ito din po yung kulay ng kasuotan na inutos po ng Panginoon na isuot ng mga Levita o ng mga pari noong panahon na yon. Ano po? Pero ang sabi dito, that is not only about the clothing. It's not only about the attire. Bagamat ang attire din po natin, isa din yan sa factor na nagpapakita ng ating damdamin at ng ating disposition sa pagpasok po natin sa panambahan. Amen? Amen. Kaya maganda rin pong maalala ho natin na ang kasuotan po ay dapat appropriate at nagpapakita ng ating reverence sa presensya ng Diyos. Kaya hindi ho talaga akma. Napapasok ho tayo sa church na ang damit ho natin ay hindi ho nagpapakita ng pagkatakot sa Panginoon. Matakot ka sa iyong sarili. Baka paglabas mo, hindi ka na makauwi. Diba? Okay. So, it includes clothing for righteousness and service. In the Old Testament, Leviticus 8, 7, and 9, for Aaron's sons you shall make tunics, you shall also make sashes for them, and you shall make caps for them, for glory and for beauty. You shall put them on Aaron your brother and on his sons with him, and you shall anoint them and ordain them and consecrate them, that they may serve me as priests. So ito po ay kay Moses ibinigay ng Panginoon. You shall make for them linen breeches to cover their bare flesh. They shall reach from the loins even to the thighs. They shall be on Aaron and on his sons when they enter the tent of meeting, or when they approach the altar to minister in the holy place, so that they do not incur guilt and die. It shall be a statute forever to him and to his descendants after him. So mahalaga din po ang kasuotan sa atin pong pagpunta sa presensya ng Diyos. Kung paanong ito din po ang in-institute ng Panginoon sa mga Levita o sa mga pari, na dapat ito ang inyong kasuotan kapag kayo magtitipon-tipon. Ito din ang inyong kasuotan kapag kayo ay magpa-perform ng anumang sacrifice or ceremony o seremonya. Sapagkat dito ay pinapakita na kayo ay nabibilang sa akin. Pinapakita ng inyong kasuotan na kayo ay iba kumpara sa mga taong inyong nire-represent. Because they are separate para sa Diyos. Okay? So God set them apart and wanted them to appear distinct from the people
so that everyone would know that they are uniquely belonged to Him. So sa pamamagitan ng kasuotan, makilala sila na sila ay sa Diyos. Natatangi sa Diyos. So yun po yung purpose ng mga instructions na ibinigay ng Panginoon na ito ang inyong isuot, gawin ninyo ito, ito ang hangganan ng tela. Okay? Hindi katulad ngayon na extreme. Pag magpahaba ng buhok hanggang talampakan. Di po ba? Kaya hindi pwedeng sumakay ng motor yun. Baka maano sa kadena eh. Di po ba? Oh, actually, parang sa ano yun. Hindi naman, aksidente lang naman siya. Na dahil sa sobrang haba ng buhok niya, nakalbo siya because parang sa conveyor, something like that. Ano po. So, naano yung buhok hanggang sa nawala yung kaano niya. So, dangerous mapanganib siya. Okay? Pero hindi naman po ibig sabihin na iksian natin ng sobrang iksi. Yan. So, kasi kung titingnan po natin in the New Testament when it comes doon sa buhok ng tao, especially sa mga babae, kailangan ma-identify siya kung ano siya. Na bilang babae. Yun yung principle. Pero pagka naman sobrang haba na, ay sobrang naman yung pagkababae noon. Ano? Kasi sobrang haba eh. Yung tamang haba lang. Okay? Eh syempre sa lalaki hindi. Kasi kailangan makita rin sa pamamagitan ng buhok na ikaw isang lalaki. Okay? Modest apparel. So, yun po yung naalala po natin, di ba, sa Corinthians, 1 Corinthians 10, hindi ko maalala yung isang aklat, pero yun po. Kailangan din po natin i-consider yan. Kasi, kung mababasa po natin itong bahaging ito, ito pala mga pari na to, kaya pala ganun ang suot nila. Itong mga nakikita kong pari sa bayan. Hindi po. Ito ay isang simbolo lamang. Pero hindi po yan ang scope lamang nung principle. Kasi, ang sinisignify po nito is yung paglilinis na ginawa ng Panginoon is yung pagiging banal ng mga taong ito. Okay? So that is in the New Testament. But in the New Testament, by His doing, you are in Christ Jesus who became to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. So we are clothed in righteousness. So tayo po'y binihisan hindi ng isang puting kasuotan lamang, kundi ng walang bahid na katuwiran ng ating Panginoon. Kaya tayo ay mabuhay ng iba at hindi katulad ng mga taong walang Panginoon sa buhay. Let us be distinct. Let us be set apart kung paano ang Diyos sinet apart niya po tayo para sa Kanya. Amen? Amen. So that is the third. That priesthood includes clothing for righteousness and service. So anong ginagawa natin is not a matter of, just like in Romans 14, ano pong sabi doon? It's not a matter of drinking and eating. Okay? But it's a matter of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So, mas maging matimbang sa atin is yung ating katayuan bilang isang taong pinapaging matuwid. Bilang isang taong ibinukod para sa Kanya. Hindi dahil meron kang special na kakayanan o meron kang talento na wala ang iba at ipinapamalas mo. Hindi po. Okay? Gaya din po na sinabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 3, ang kagustuhan niyang makilala pa ang Panginoon is not based on His righteousness, but on the righteousness in Christ. Katuwiran ni Kristo, hindi katuwiran ng kanyang relihiyon o katuwiran ng kanyang sarili. Kaya ito ba ang ating motibo sa umagang ito, mga kapatid?
Kinikilala natin ang katuwiran ni Kristo, hindi ang ating personal na katuwiran. Dahil walang matuwid sa atin, tayo pinapaging matuwid lamang ng pagiging matuwid ni Kristo. So these are the first three characteristics that have in common in the Old and in the New Covenant, referring doon sa priesthood. So meron pang tatlong sunod. So ito po yung next ho natin. But brothers and sisters, once again, ito ho ay magsilbing paalala sa atin gaano tayo ka-privileged at kung gaano tayo kapalad sa ating kasalukuyan. Hindi lang tayo biniyayaan ng pangakong walang hanggang buhay. Biniyayaan din niya tayo ng kasalukuyang paglingkuran at mamuhay ng nararapat para sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po sa mapagpalang pribilehiyong ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin, that to be a part of this spiritual house also calls us to live accordingly at maglingkod kami ng nararapat sa kung ano po ang inyo pong mga itinuro, Panginoon. At mamuhay kami bilang tunay na mga saserdote na inyo pong tinawag para lamang sa iyong kapurihan. Salamat pong muli sa lahat ng ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.